So ito na nga po guys, ito na yung medyo mahaba-haba dito yung lubak-lubak. Ayan, kitang-kita nyo po yung kuha ng video, 'di ba? Kahit papaano hindi siya yung masyadong masakit sa ulo tignan kasi mayroon po itong feature na anti-shake. Mamaya ay makikita nyo po sa video na to kung ano naman po yung kuha niya pag gabi. For added safety ay binilhan ko po ang Mr. Con ng waterproof dashcam for motorcycle. Actually, hindi lang ito pang motorcycle Pwede rin po ito sa bisikleta o kaya naman sa e-bike. Ang camera po na ito ay isang driving recorder para naman nasi-save natin. Mayroon tayong pang proof in case na may mangyari. At least hindi po tayo mababaliktad sa sitwasyon. Bukod pa dyan ay maganda rin po itong gamiting pang motovlog. Ang maganda po kasi sa camera na to ay equipped po ito ng powerful core processing chip. Mayroon din itong car level hardware configuration and high temperature resistance. Stable at mayroon itong intelligent anti-shake. Maganda ang kuha nito dahil ito ay mayroong high resolution at starlight vision. Kaya naman kahit gabi na ay malinaw at kitang-kita yung kinukunan ng camera. Ito naman po yung mga switch. Ito pong nasa unahan, ito po yung on and off switch. So, ilolong press po natin ito para po ma-open tong camera. Then, another short press to connect naman po sa Wi-Fi network nila. Mapapansin nyo po na nakakonect na yon kapag nag-steady na po yung light niya. Ito naman pong nasa gitna ay i-short press lang natin, tulak naman yung current recording. Then ito naman pong nasa dulo ay short press lang din po to start and stop naman yung recording ng video. So ayan, dito po natin makikita yung pinaka-camera niya. Grabe, very portable pero kahit ganyan po siya kaliit ay kayang-kaya niya pong kuhaan yung 120 degrees na wide angle po. At isa pa po sa nagustuhan ko dito ay hindi po natin kailangan pakialaman yung wirings dahil rechargeable po ito. Nga po pala, lithium battery na po ito kaya naman hindi siya agad-agad nalolobat. At kahit nasaan po tayo ay madali lang po tayo makakapag-charge dahil USB cable lang naman ang gamit natin dito. Meaning kahit sa power bank ay pwede tayong mag-charge. Tapos, habang nag-charge tayo, ay pwedeng-pwede pa rin tayong mag-record ng video. Pagdating naman po sa SD card, ay pwedeng-pwede po dito hanggang 32 gig. Bukod sa nare-record dito yung video, ay pwedeng-pwede rin po natin makita agad sa ating cellphone yung actual na kuha ng camera. Yan ay dahil mayroon po itong built-in Wi-Fi internet. Then, ida-download lang po natin yung app sa cellphone natin. Scan nyo lang po yung QR code dun sa box. Then, ayan po, mada-download na natin yung app. Pag mag-a-avail po, may pagpipilian kung may kasamang SD card or wala po. Pinili ko na po yung may SD card para sigurado pong compatible dito sa camera. So ayan, dito po sa part na to ay tinatanggal ko na po yung pinaka-cover kasi dito po ilalagay yung ating SD card at dito rin po yung pinakasaksakan po. At ito na nga po, inilagay ko na yung ating SD card. Then, tulad nga po ng nakalagay sa manual, ay kailangan po natin i-long press itong pinaka-power dito sa unahan to open. So, ayan na nga po, naka-open na siya dahil may blue light na. Ngayon naman po ay i-connect na po natin sa Wi-Fi nila. Nga po pala nakalagay rin po sa manual kung saan po tayo ko-connect na network. I-click lang po natin yon, then i-enter po natin yung password. Lahat po yan nasa manual lang po. Nga po pala, pag hindi nyo agad nakita yung pinaka-Wi-Fi nila, ay i-refresh nyo lang po. Click nyo pa rin yung button nyo dun sa Wi-Fi. Then, short press po dun sa pinaka-power ng camera. After nun ay makikita nyo po na naka-steady na yung blue light. Hindi na siya nagbiblink. At lalabas na po dun yung pinaka-network nila. Saka nyo po i-click. Next, pag naka-connect na po, ay i-click na natin itong app. Sunod ay i-click po natin itong orange. Hintayin lang po natin at mag-o-open na po yan. So, ito na nga po at kitang-kita natin na malinaw po yung camera. Sa totoo lang, may plastic pa yung pinaka-camera nito. Hindi ko pa natanggal Hindi po kasi namin napansin. Ngayon ko lang po natanggal habang nag-e-edit ako kasi nakita ko dun sa binidyohan ko yung pinaka-tinuto ko dun sa camera, may plastic pala yon. Sa totoo lang, nagamit na rin ng mister ko na may ganun pa rin, may plastic pa rin.
Nga po pala guys, dito namin inilagay sa motorcycle handle. Kasi sinubukan po namin ilagay sa gilid ng helmet, kaso possible po na matanggal yung dikit lalo na pag umuulan. Pwede naman po natin iikot yung pinaka-strap niya para hindi siya matanggal. The problem, hindi po masasara yung pinaka-cover sa mata, so possible pasukin ng tubig pag umuulan. Kaya naman sabi ko po, mas maganda kung dito na lang namin ilagay. So eto nga po, sa totoo lang, mas napaganda at ipapakita ko po yung video. At ito na nga po, kitang-kita na mas maganda yung position niya doon. Di ba po, saktong-sakto talaga siya sa dapat na nakukuhaan ng camera. Malinaw pa rin po, imagine niyo guys, may plastic pa yan para sa bagong camera. Hindi pa namin natanggal, pero malinaw pa rin po. So, ibig sabihin, pag natanggal namin yung plastic na yun, ay mas malinaw pa po dyan yung kuha. Ito pong kuha na to ay biyahe niya po papasok sa Fort Manila Bay. Medyo malayo po kasi talaga yung biyahe niya, gawa nung Tagatan sa Cavite po kami. Maya-maya po ay makikita nyo dito sa video na kahit dumaan po siya sa lubak-lubak, ay hindi po masakit sa ulo tignan. Yung kuha ng camera, kasi mayroon po siyang shortcut na dinadaanan dito, na medyo lubak-lubak po doon. Tapos pag umuulan, medyo maputik talaga. And medyo makitid din talaga yung daanan doon, pero mas gusto niya na doon dumadaan kasi mas malayo yung iniikutan kapag doon sa pinaka-highway. So ito na nga po guys, ito na yung medyo mahaba-haba dito yung lubak-lubak. Ayan, kahit papano hindi masakit sa ulo tignan. Kasi mayroon po itong feature na anti-shake. Pagdating nga po pala kung saan natin pwede ilagay itong camera na to, ay pwede po kahit sa bicycle handle, motorcycle handle tulad ng ginawa po namin, o kaya naman po sa helmet top, sa pinakataas po ng helmet, or sa gilid po ng helmet. Ayan, dyan po natin pwede ilagay itong camera na to. Ngayon naman po ay susubukan natin na mag-charge po habang nagre-record. Sakto kasi halos 1 week niya na po ito nagamit. So ito na nga po, gumagana nga po habang nag-charge. So gagamitin natin ito habang papunta po tayo sa Pure Gold. Tara, samahan niyo po kami. Pagdating naman po sa gabi ay ganyan po yung kuha kapag hindi pa po bukas yung ilaw natin sa motor. Then pag binuksan naman po natin yung ilaw natin sa motor, ayan po, ganyan po siya kaliwanag. Well, para sa akin, pwedeng-pwede na po sa halagang 1.8. Sulit na po itong camera na to. At ang regular price po nito ay nasa 2.4. Pero dahil nabili namin siya ng sale at may free shipping pa, kaya naman 1.8 lang po namin ito nabili. At para naman po mas ma-flex natin yung pinaka-Starlight Vision feature nito, ay tara samahan nyo po kami sa biyahe na to. So ayan guys, ano po sa tingin nyo? I-comment nyo po dyan kung okay ba sa inyo tong camera na to, kung sulit po ba ito sa presyo niya. Then ulitin ko lang po na hindi lang ito pang motorcycle, dahil pwede rin po ito sa mga bisikleta at e-bikes. Kaya naman sa mga interested dyan, kung gusto nyo pong mag-avail, ay makikita nyo po yung product link dyan sa description box at sa comment section. So ito na nga, palabas na tayo ng subdivision. So mamaya po, pag nandun na tayo sa Pure Gold, makikita nyo po na pag park namin ay tatanggalin po namin yung camera dito. So yun po, bibit-bitin po natin yun. Ilalagay natin sa bag or ilalagay natin sa bulsa natin para hindi po mawala. Detachable po kasi yun, kaya mas maganda po na bitbitin na lang natin para sigurado po tayo. Pasensya na guys, tinanggal ko lang po yung sounds para mas malinaw nyo po marinig yung sinasabi ko. Ayan, medyo maingay kasi talaga. So ayan, at least alam nyo naman na mayroon pong sounds ito. Naririnig po yung usapan at yung paligid once na naka-on po ito. So ito na nga po, nakarating na kami dito. At ito na nga, tatanggalin na po natin yung cellphone dito, pati itong camera. Again, long press po to off this camera. So ayan na nga po, nawala na yung blue light. Then tanggalin na po natin itong pagkaka-charge dito. At ngayon po ay tanggalin naman po natin sa camera holder. Nga pala guys, kung sakali talagang nag-charge kayo habang papasok kayo sa trabaho, pagdating nyo po ng parking, kahit hindi nyo natanggalin sa pagkaka-charge, habang tinatanggal nyo po itong camera dyan sa camera holder, para continuous lang po yung pag-charge nya. Then, since power bank naman yung gamit natin, isabay na lang po natin sa pagpasok sa loob ng bag natin or pagpasok po sa office, yung power bank at itong camera, para mas ma-full charge siya. Kasi kami, sa bahay talaga namin i-full charge itong camera.
Ginawa lang namin sample ngayon dito sa video, kaya yon pinakita namin yung pag-charge habang nagbi-video, habang nagre-recording. Pero ang advice ko kasi sa mister ko, once na nag-empty bat na tong camera, ay i-charge niya agad at dire-diretsuhin na ang pag-charge hanggang sa pagtanggal ng camera dito sa camera holder. Para naman ma-full charge at nang sa ganun ay ready na ulit gamitin pa uwi. Pero huwag kayong mag-alala guys kasi matagal malobat po ito. Umaabot ito ng almost 1 week bago ma-empty bat. At dahil sa tingin ko po ay mahaba na ang video na to, kaya naman tatapusin ko na. Then kung sa tingin nyo po na nakatulong at nagustuhan nyo ang video na to, ay paki-like and share na lang din po. Baka nangangailangan pala ng ganitong klaseng camera ang mga friends nyo. So again, this is Joanne. Thank you for watching. Bye for now and see you soon. God bless everyone.